Okay, so dito, tignan naman natin This is the Dark and Light Side episode 137. Alamin natin saan galing yung mga problema, no? Kasi may mga tao na kahit alam nila kung saan galing ang problema, parang hindi nila matanggap. Meron ding mga tao na alam din nila yung solusyon sa problema nila, pero ayaw din nila ang gawin dahil sa mga pansariling plano at ewan ko kung ano meron. Basta importante, ganun na yun. Ito. Kukuha ko dito ng 3. Kung saan galing yung problema nyo? Una, ay sa kapirahan. That's 10 of Pentacles. Pangalawa, ay sa mga balita sa pag-ibig. And pangatlo, at sa mga mapanlin lang na mga chismosa sa buhay ninyo. Okay, ayun na, lumalabas na talaga. Okay, so kasi una naman talagang problema ng tao ngayon is pera. Pera sa kabuuan, sa bill, sa pamilya, sa pagkain, sa allowance ng mga anak, trabaho, kung ano pa yung papadala mo, lalong-lalo na sa mga overseas. Di pa kasama dyan yung mga demands ng mga mahal ninyo sa buhay. Depende sa standard of living. At eto naman, yung kalagitnaan is yung mga balita, di ba? Kung darating na ba yung the one, yung forever mo, babalikan ka ba ng ex mo, crush ka ba ng crush mo, may iba ba yung asawa mo, or nag-cheat ba ang kalibin mo, ganon. Sa mga reading ko, sa mga viewers ko, grabe. Ito yung mga tanong, ito na, abangan nyo. Dahil yung pangatlong baraha, yung problema ninyo, minsan galing sa mga chismosa. Okay? Tignan natin dito kung ano yung solusyon na sinasabi or posible nyong i-consider. Hi! 8 of Wands, good news and travel. Pangalawa, the Page of Swords, and pangatlo, Knight of Pentacles. Okay. Kasi sinabi, alam mo, yung 8 of Wands kasi, merong good news na paparating. It might be in terms of love, money, and travel. At saka yung Page of Swords kasi is isa siyang straight to the point na solusyon sa problema mo at matutumbok mo. Ibig sabihin, yung pangatlong baraha, which is the Knight of Pentacles, somebody will offer or probably will help you, will give you financial blessings or posible natutulungan ka. Pero wag mong idaan sa lahat na ganyan. Ito yung gusto kong i-consider, gusto kong ninyo ilagay sa alang-alang. Kasi kalimitan sinasabi nyo, bahala na si God kung anong mangyayari sa buhay ko. Hindi. Kasi hindi naman ginusto ni God ang mga choices mo from the past. So, ibig sabihin nun, wag mong isandal sa Diyos ang kasalukuyan at future. Dahil from the past, ikaw ang may choice na ganyan ang maging buhay mo. So, ibig sabihin, nung nasa teens or early 20s ka or mid-20s ka, ito yung panahon na yung utak mo parang hindi ka makontrol ng magulang mo, di ka makontrol ng lahat, di ba? Dito nagsisimula lahat ng mga problema. So, kung hindi mo matanggap na kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon ay dahil yan sa mga maling desisyon mo noon, mahihirapan kang ilabas ang sarili mo sa toxic na pamumuhay. Kung ito naman ay isang relasyon, kung alam mo na yung tao ay lasinggero, sugarol, alam mo yung tao ay abusado, mapanakit, no? Bakit mo ipagdutdutan ang sarili mo at bakit ka magrereklamo na nahihirapan ka sa relasyon nyo dahil sa ganun na bisyo niya? Kung alam mo naman bago ka pa nakipagrelasyon, di sana noon pa tinanggihan mo na para hindi ka magkaroon ng isang toxic relationship. And then yung pangatlo,
Kung ikaw yung tipo ng babae na nag-aabang ka lang ng tulong, ayuda, ay talagang ipagtsitsismisan ka ng mga taong nakakakita at nakakaalam. Pero kung alam nila na may sarili kang trabaho, may sarili kang kita, nakita nila na masipag ka, masinop ka, matatag ka, di ba? Hindi ka ichichismis. Ichichismis ka man din siguro, pero sa inggit na bahagi. Hindi ka na ichichismis dahil sa katamaran mo. Hindi ka na ichichismis dahil sa dugyot ka. Hindi ka rin ichichismis dahil sa mga sarili mong gawain or pasaway ka lang talaga. May mga ganun eh. So kung alin ka man doon, sana ma-realize mo na wag mong isandal sa Diyos ang lahat ng problema mo dahil kagustuhan mo yan. Wag mo ring iasa sa Diyos ang lahat ng blessings dahil kaya ka nabuhay sa mundo para matuto, maging matatag, magsumikap ka, no? Kung wala kang mahihita, then try to choose another field. Baka doon ka mag-click. Huwag kang bumitaw, huwag kang bumigay. Magpahinga ka kung pagod ka. Magpahinga ka kung hindi mo kaya sa ngayon. Baka bukas darating ang pagkakataon, ibibigay ni universe at ni God yung daan or yung isang clue kung saan ka talaga nababagay at nararapat para makamtan mo ang swerte mo sa buhay, di ba? So, kasi minsan, yung pagiging matigas ang ulo natin, yung hindi natin pagtanggap sa sarili nating pagkakamali, pagkukulang, yun ang mga hindrances kung bakit never tayong nagkaroon ng peace of mind. Kasi, ginugulo ka ng sarili mong konsensya. Dahil deep inside, alam mo na kahit anong mangyari, meron kang pagkakamali, meron kang pagkukulang, at meron ka ring katigasan sa ulo. So, pero kung yan ay tanggap mo lahat sa sarili mo, edi mahimbing ka nakakatulog, nakakakilos ka sa bawat araw ng matiwasay, habang naghihintay sa tamang panahon at pagkakataon kung kailan mo matanggap ang blessings na para talaga sa'yo. Yun nga lang, siguro, pag meron na ulit na blessings na dumating sa buhay mo, bagong relationship sa buhay mo, negosyo, pagkakataon sa trabaho, ingatan mo na. Dahil baka ulit mawala yan kapag inabuso mo, pinabayaan mo, at hindi mo na treasure ng tama. Hayaan, maliban dyan, alalahanin nyo lagi, time is gold. So sa mga taong nabarang, nasumpa, nakulam, at nagayuma, huwag nyo nang antayin yung first Friday bago pa kayo magpatanggal. At baka madagdagan lang yan sa bukas ng hating gabi, which is papasok ang first Friday. So sa gusto magpa-ritual, message na po kayo. Maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk natin, 101. Bye!